Ito na ba ang scooter na magpapasikat ulit kay Suzuki sa scooter game dito sa Pinas? Oo, nagpapasikat ka ba? Bakit wala ako niyan? Hello mga bro, this is Boss RJ Moto. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang bagong scooter ni Suzuki, ang Burgman 15. I-breakdown natin ang performance, technology, practicality, availability at syempre sa dulo kung worth it ba talaga siya. Pero bago tayo magsimula, welcome muna natin ang Suzuki Burgman 15. Hello mga bro, simulan natin sa pinaka-basic. Ang Burgman 15 ay may 149cc, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 valve, liquid-cooled engine at fuel-injected na rin. May maximum power itong 10.6 kW or around 14.3 horsepower. Habang ang maximum torque naman ay nasa 14.2 Nm at 6,500 RPM. So sa papel, decent number siya para sa isang 150cc class scooter. Automatic transmission syempre, kaya convenient para sa city riding at daily commute. At according kay Suzuki, ang claimed fuel consumption nito ay nasa 43.6 km per liter based on WMTC. Pero syempre bro, sa actual riding, pwede mag-iba yan depende sa traffic, timbang, riding style at kondisyon ng kalsada. Pero bro, hindi dito natatapos ang story ng Burgman 15. Sa technology, una, meron tayong full color TFT panel na may day and night mode. So mas modern at premium talaga yung dating ng dashboard. Meron din itong tire pressure monitoring system or TPMS para mas madali mong ma-monitor ang tire pressure ng gulong mo. Tapos meron tayong traction control system. Kapag may tendency na mag-wheel spin, especially kapag madulas ang kalsada, makakatulong ang system na ito para mas controlled ang traction. At syempre, hindi mawawala ang dual channel ABS. Meaning, parehong front and rear brakes may ABS na. Malaking tulong kapag kailangan mong biglang magpreno. May Suzuki Intelligent Key din para mas convenient na keyless operation. Tapos bro, kung mahilig kang mag-charge habang nasa biyahe, dalawa ang charging ports. Oo, dalawa ang charging ports. May USB Type-C charging port sa compartment at meron ding Type-C charging port sa glove box. Kaya hindi mo na kailangang mamili kung phone mo ba or ibang device ang i-charge mo. Full LED lighting setup din siya. Meron tayong triple LED headlight and tail light. Kasama ang daytime running lights or DRL at flexible turn signals. May passing light at hazard light switch din. At para mas convenient kapag nagre-refuel, meron siyang easy access front fuel lid. Tapos kung gusto mong dagdagan yung storage capacity, top box ready na din ang rear carrier. So bro, kung technology at convenience sa pag-uusapan, hindi talaga tinipid si Burgman 15. Ngayon, punta naman tayo sa practicality. Kasi maganda nga yung technology, pero kung hindi naman practical gamitin araw-araw, edi wow lang din, di ba? May 25-liter underseat compartment ang Burgman 15. Kaya may decent space ka para sa everyday essentials tulad ng bag, rain gear, gloves at iba pang gamit. May front storage compartment din para sa smaller items. Meron din siyang 8-liter fuel tank at claimed fuel efficiency na around 43.6 km per liter. Based on WMTC na siya. So para sa daily commute, may magandang combination ka ng storage at fuel efficiency. May 14-inch front and rear tires din, kaya mas substantial kung overall stance niya. At dahil maxi scooter inspired ang design, mas malaking consideration din dito yung comfort at riding position. Pero bro, may isang bagay na dapat nating tandaan. Nasa around 150 kg ang curb mass nito. So kung galing ka sa maliit na lightweight na scooter, mararamdaman mo talaga yung difference. Hindi siya yung scooter na sobrang gaan, pero kapalit nun, meron kang mas malaking body, mas maraming features at mas premium na overall package. So ngayon bro, realistic ba talaga ang Burgman 15 para sa normal na Pinoy rider? Para sa akin, yes. Pero depende sa kailangan mo yan. Kung gusto mo ng scooter na pang daily commute pero gusto mo rin ng premium features, malaking storage, safety technology at mas malaking katawan,
may sense ang Bergman 15. Pero kung ang goal mo lang ay makarating from point A to point B as cheaply as possible, baka hindi ito yung pinaka-practical na choice. Kasi may binabayaran ka talaga para sa technology, equipment at overall package. So hindi ko siya tatawaging scooter na para sa lahat. Mas bagay siya sa rider na gusto ng premium scooter experience without going into much bigger displacement. At ito na bro, dumating na tayo sa pinakadulo ng part ng video. Magkano nga ba ang Bergman 15? Ang official SRP nito ay 165,000 pesos. Mahal! Yes bro, 165,000. So ngayon, swak ba ang presyo nito para sa isang 150cc scooter? O baka naman sa likod ng mga technology at features nito, may mas malakas pa itong tinatago. Para sa final verdict, para sa akin bro, hindi siya cheap. Pero hindi rin naman siya basta mahal lang. Kasi tignan mo naman yung package, 149cc liquid cooled engine na, TFT display, traction control, dual channel ABS, TPMS, intelligent key, dalawang Type-C charging ports, full LED lighting, 25-liter storage, at 14-inch tires at top box ready rear carrier. So hindi lang pangalan at forma ang binabayaran mo, may technology, safety at convenience talaga siyang kasama. Pero kung ang priority mo ay simple, mura at pinaka-basic na daily transportation, may ibang option naman na mas swak sa budget. Pero kung gusto mo ng premium scooter experience, maraming features, malaking storage at mas complete na safety package, dito nagiging interesting ang Bergman 15. At honestly bro, malaking move ito para kay Suzuki sa scooter market ng Pilipinas. Hindi ko pa siya tatawaging scooter king, pero contender? Pwede. Kaya mga bro, kayo naman, kung may 165k kayo, ngayon Bergman 15 ba ang kukunin mo? Or may ibang scooter kang mas pipiliin na same price range? Comment nyo sa baba mga bro. At kung nagustuhan nyo ang video, like, subscribe at follow Boss RG Moto para sa mas marami pang motorcycle news, specs, reviews at honest breakdown. Ako si Boss RG Moto at tandaan nyo, hindi porket maraming features automatic sulit, ang importante, alam natin kung sulit ba siya para sa paggamit natin. Ride safe mga kamote at kita-kits sa next na video.